Kamusta mga Noypi ko dyan? Ito meron tayong lakad ngayon. Pupunta tayo sa McDonald's dito sa Singapore. At tatry natin yung kung magkano ang Big Mac dito. Kukumpara natin dun sa presyo dyan sa Pilipinas. At i-connect natin sa isa sa mga pinakamalaking problema ngayon na hindi nyo yata nalalaman, no? Kaya ito sasabihin ko sa inyo pagkatapos. Mga tol, so andito na tayo. Pakita ko sa inyo yung mga presyo dun sa kiosk nila. Ito, yan, dining. Yan, makikita nyo dito, tingin sa burgers. Saan na, hindi ko makita ito. And so, $7.45 ang isang Big Mac. Yan o. So, nakita nyo yung presyo. Kahit yung quarter pounder nila, ano lang, 9.10. Yan mga Noypi ko, so nakabalik na tayo, no. Kaya ngayon pag-usapan na natin yung tungkol dun sa living expenses dun sa Pilipinas at yung inflation rate na hindi siya normal sa tingin ko at sa mga paningin din ng mga economists, no, ng mga financial analysts, kasi okay lang yung inflation rate, nangyayari talaga yun sa buong mundo, sa maraming bansa, halos lahat naman, no. Pero yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, grabe talaga eh. Yung nagmamahal yung bilihin, yung rapid increase, pero yung sweldo, kung madagdagan man, sobrang liit talaga, katiting lang. Nagkakaroon tuloy ng mga payo yung nasa gobyerno ngayon, no, na sinasabing pagkasyahin na lang kung anong meron ka, yung sahod nyo, no. Imagine niyo, mabalik tayo dun sa kanina, yung binili natin dun sa McDo. Yung kinain ko dun pala is yung McSpicy, double McSpicy yun, kasi sawa na ako sa Big Mac, no, yun na yung kinakain ko madalas, so para maiba naman. Pero just to show you the prices, yung sa Big Mac nga, kasi yun yung isa sa mga pinakakilalang burger, no, na kahit dyan sa atin alam nyo yun. So, yung presyo nun sa Pilipinas is nasa mga 180 pesos. Whereas dito naman, mga 340 pesos pag kinonvert nyo, no? So, kung titingnan nyo, mas mahal siya. Halos doble na. Unti na lang. Pero, dito yung nagkakatalo mga tol. Ang hourly rate dito, walang minimum dito sa Singapore. Pero meron dito yung parang general average. Yung kalimitan yun yung mga kinikita talaga ng mga janitor, mga worker, yung mga hindi ganong kataasan na trabaho dito, ika nga. Ang sweldo nun is mga $10.50, so nasa mga magkano yun sa peso, nasa mga 480 pesos yun, kulang-kulang, no. Whereas dun sa atin, ang hourly rate dun pumapatak lang ng mga 50 pesos something. Biruin nyo na, dun pa lang talagang kitang-kita na ang layo ng agwat. Tapos ang halaga ng Big Mac dito, 'di ba? Nasa mga 480. Doon sa atin, para makabili ka ng Big Mac na 180 pesos, 'di ba? Ilan na ang katumbas nun? Ang minimum ng sweldo nasa mga 400 plus 'di ba, sa mga probinsya. So, dalawang Big Mac lang ang mabibili mo nun. Magtrabaho ka ng 8 hours buong araw, di ba? Tapos kung sa Manila ka nagtatrabaho, medyo mataas, mga 600 more or less ang minimum dyan kada araw. Makabili ka ng 3 Big Mac sa 8 hours na pagtatrabaho mo, di ba? Pero kung dito, ang mabibili mong Big Mac sa 8 oras ng pagtatrabaho mo is 8 din. Kasi nga, $10.50 isang Big Mac dito, 'di ba? Pero ang sahod dito, mga ganun din, 10 to, yung iba nga 15 o $20 pa, depende sa kumpanya. So mahigit 8 pa mabibili mo. So 2 o 3 burger kumpara sa 8 burger dito, 'di ba? Diyan ang mabibili lang diyan, 2, 3 sa isang buong pagpapagod nyo sa trabaho, 'di ba? Yung iba nga, Starbucks nga, isang billion lang ng kape yan, magkano na, nasa 200 pesos, di ba? O di doon pa lang, lagas na yung kalahating araw ng pinagpaguran nyo. Pero hindi yun tama mga tol, no? Hindi yun ang dapat inormalize. Clearly there's a problem, no, sa supply chain, law of supply and demand pa lang ang
gobyerno natin. Hindi ko alam sa presidente natin kung talagang may alam sa economics, no? Kasi narinig ko may alam daw siyang ganun. May mga nagsabi dati, no, nung tumatakbo yan. Pero kung may alam talaga siya sa economics, alam niya ang pagbalanse, ang pag-handle ng ganitong mga financial situations at financial matters, no? Kasi biruin nyo kung pinrioritize lang niya ang ganito nga yung ekonomiya natin, paano mapababa yung bilihin, hindi yung mga kung ano-anong mga nangyayari ngayon sa atin, no? Halimbawa sa Congress, yung pinag-iinitan si Congressman Kiko Barsaga, ganun. Hindi pagtuon ng pansin yung malalaking issue, yung kung paano papasagot yung mga korap, yung mga nagnakaw ng billion-billion, yung mga nangyayaring mga nakawan, no? Hindi yun yung talagang i-push nila eh. Tsaka yung kung paano nga hanapan ng solusyon yung kamahalan ng mga bilihin, no? Eh, yan ang kulang talaga mga tol, no? So, yan, at least alam nyo, kinumpara natin sa isang gantong simpleng paraan yung kung gaano, sana mamulat kayo lalo, no? Na diyan pa lang sa paraan na ganyan, magmamakdo kayo, magsa-Starbucks kayo, kakain kayo sa fast food sa Pilipinas. Eh, hindi sapat na yung kikitain nyo. Halimbawa, 3 kayo, 4 sa pamilya. Paano na lang magkakasya yun? Isang kain nyo sa Jollibee o McDo o restaurant, baka kulang pa yung sweldo nyo, di ba? Napakahirap at nakakaawa mga tol, no? Pero hindi ako nawawala ng pag-asa sa tulong ng Diyos at sa inyo din. Tayo ay ahon balang araw, basta tayo ay kikilos, may pagmamahal sa bayan. So yan, maraming salamat ulit mga tol.